Sa pagkakaroon ng Pilipinas ng RAA, ang mga pagsasanay na ito ay maaaring magsama ng higit pang pakikilahok ng mga Hapones at maging mas sopistikado. Ang mga tropang Hapones ay magkakaroon ng mas madaling access upang magsagawa ng mga pagsasanay sa mga base ng Pilipinas at mga estratehikong pasilidad tulad ng Antonio Bautista Air Base sa isla ng Palawan, malapit sa mainit na pinagtatalo ng Spratly Islands. Ang ganda kasi no, mga utol, no? Lagi ko yan sinasabi. Ang ganda nung ginagawa ng yung taktika na ginagawa ng Pilipinas, no, ng ating gobyerno, particular si President Bongbong Marcos sa ating depensa. Okay? Habang kinakausap o dinadaan sa diplomatiko pamamaraan itong China, pero hindi niya inaalis sa isipin niya na posibleng mag-launch ng attack itong China. So ang ginagawa ni President Bongbong Marcos ay pinapalakas yung ties natin sa ating mga kaalyadong bansa at pinaparating na dito yung mga troops just in case na gumawa ng agresibong hakbang itong China o magkaroon ng armed attack, handa tayo. Hindi yung kung kailan nandyan na tsaka lamang pararatingin ng ating mga kaalyado. So yun ang ginagawa po. So yun ay tinitingnan ng ibang Pinoy na bilang provokatibong aksyon daw. Pero hindi yan provokatibo, mga utol. Nandito ang ating mga kaalyado para dumipensa at panatilihin ng seguridad ng lugar. Okay? So palagi nila yan sinasabi sa kanilang mga statement. At kung napapansin nyo naman, wala namang ginagawang agresibong galawan ng Pilipinas, agresibong galawan ng US at iba pa natin mga kaalyado towards sa China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman nating lahat, mga utol, na napakaganda ng relasyon ng bansang Pilipinas at ng Japan, mga utol. At itong Japan ay todo suporta dito sa laban natin sa China. Pero sila rin mismo ay may problema sa bansang China sa sakupan ng teritoryo dahil inaangkin din ng China yung Senkaku Island na pag-aari ng Japan. Okay, mga utol, pero ito nakakatuwa. No? China, magtago ka na. Solidong puwersa ng Japan, maglalagay na din ng sariling base sa Pilipinas. Totoo nga ba ito? Ito yung ating aalamin mula kay Tarong Explain. Pakisubscribe siya, mga utol. Pakilike na rin yung video. Game na. Breaking news, magandang balita ito. Sundalo at mga assets ng Japan idedestino sa mga base ng Pilipinas kasama ang mga Amerikano. Ito na nga ang maglalagay ng tuldok sa paghahari-harian ng China. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Ang Department of National Defense ipapasa na kay President Marcos ang listahan ng specifications ng bagong multi-role fighter ng Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na, kaibigan, na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Tarong Explain. Pinalalakas na ng Japan at Pilipinas ang kooperasyong militar laban sa China. Ang mga pamahalaan ng Japan at Pilipinas ay nagsisikap na palakasin ang kanilang kooperasyong militar nitong mga nakaraang taon. Ang dalawang bansa ay nahaharap sa mga hamon sa seguridad mula sa lalong mapamilit na pag-uugali ng China sa rehiyon. Ngayon, ang isang kasunduan ay nasa mga gawain na para magpahintulot sa mga tropang Hapones ng mas madaling pag-akses sa mga base ng Pilipinas na nagdadala sa dalawang kaalyado na mas malapit na magkasama. Kamakailan ay nagpahayag ng pag-asa ang Department of National Defense sa Maynila na ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa Japan, katulad ng Visiting Forces Agreement na mayroon ng Japan sa United States, ay maaaring makumpleto bago matapos ang taong ito. Ang naturang kasunduan ay tinuturing na mahalaga upang mapadali ang pinagsamang pagsasanay at payagan ng mga puwersang Hapones na magtrabaho ng mas maayos sa kanilang mga katapat sa Pilipinas. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ang RAA ay mangangailangan ng pag-aproba mula sa Senado ng Pilipinas dahil ito ay bumubuo ng isang kasunduan sa ibang bansa. Gayunpaman, nais ng kalihim na mapabilis ang proseso dahil sa estratehikong halaga ng pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa seguridad ng Japan. Noong Marso, napag-usapan ng panukalang RAA nang magpulong sa Tokyo ang mga pinuno ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self-Defense Forces. Ang RAA ay nagtatatag ng mga patakaran para sa mga aktibidad ng kooperatiba at tinutukoy ang legal na katayuan ng mga bumibisitang tauhan ng militar. Sa kasalukuyan, ang iba pang mga kasosyo sa RAA ng Japan ay ang Australia at United Kingdom. Ang pagpapalawak ng ganitong uri ng kasunduan upang isama ang Pilipinas ay isang malaking hakbang pasulong. Tama, mga utol, no? Napakalaking bagay, no?
ng Japan para sa atin. So hindi lamang naman Japan Australia, United Kingdom, syempre yung United States. Pero yung deployment ng troops, mga utol, talaga na pag-usapan yan noong nakaraang summit na nangyari sa Japan. Anyway, ng mga yung maritime o mga military. Okay? So, ito yung pinag-uusapan. Syempre, kailangan nga ng aproba ng Senado sa mga bagay na ito. Okay, pero malamang sa malamang 100% ay maaaprubahan ito, mga utol. So yung pag-deploy ng troops dito mangyayari na yan sa mga susunod na panahon. Okay, pero ang pinag-uusapan nila yung Joint Maritime Patrol na magiging palagian, mga utol. So mamaya titingnan natin yung report tungkol doon sa usapin ng Japan, US at Pilipinas tungkol sa joint patrol na mangyayari dito sa South China Sea. Okay, tuloy na muna natin. Ang matinding epekto nito sa likod ng mas malapit na relasyon sa pagtatanggol ng Japan, Philippines ay nakasalalay sa kanilang ibinabahaging alalahanin sa lalong iginigiit na pag-aangkin sa maritime ng China at pagbuo ng militar. Sa South China Sea, patuloy na binabaliwala ng China ang isang internasyonal na desisyon ng tribunal na nagpapawalang bisa sa malawak nitong pag-aangkin sa teritoryo, kabilang ang mga isla na inaangkin din ng Maynila. Samantala, ang lumalagong lakas dagat ng China ay nagdudulot ng hamon sa mga interes ng maritime ng parehong bansa. Lumago ang pagtutulungan ng Japan at Pilipinas bilang tugon. Nagbigay ang Japan ng tulong at kagamitan sa depensa ng Pilipinas, kabilang mga Coast Guard vessels, upang palakasin ang mga kakayahan sa seguridad sa dagat ng Maynila. Ang mga puwersa ng Hapon at Pilipinas ay nagdaraos din ng taunang pagsasanay militar na nakatutok sa seguridad sa dagat at mga makataong tulong mga operasyon sa pagtulong sa kalamidad. Sa pagkakaroon ng Pilipinas ng RAA, ang mga pagsasanay na ito ay maaaring magsama ng higit pang pakikilahok ng mga Hapones at maging mas sopistikado. Ang mga tropang Hapones ay magkakaroon ng mas madaling access upang magsagawa ng mga pagsasanay sa mga base ng Pilipinas at mga estratehikong pasilidad tulad ng Antonio Bautista Air Base sa isla ng Palawan, malapit sa mainit na pinagtatalo ng Spratly Islands. Ang ganda kasi, mga utol, no? Lagi ko yan sinasabi. Ang ganda nung ginagawa ng yung taktika na ginagawa ng Pilipinas, ng ating gobyerno, particular si President Bongbong Marcos sa ating depensa. Okay? Habang kinakausap o dinadaan sa diplomatiko pamamaraan itong China, pero hindi niya inaalis sa isipin niya na posibleng mag-launch ng attack itong China. So ang ginagawa ni President Bongbong Marcos ay pinapalakas yung ties natin sa ating mga kaalyadong bansa at pinaparating na dito yung mga troops just in case na gumawa ng agresibong hakbang itong China o magkaroon ng armed attack, handa tayo. Hindi yung kung kailan nandyan na tsaka lamang pararatingin ng ating mga kaalyado. So yun ang ginagawa po. So yun ay tinitingnan ng ibang Pinoy na bilang provokatibong aksyon daw. Pero hindi yan provokatibo, mga utol. Nandito ang ating mga kaalyado para dumipensa at panatilihin ng seguridad ng lugar. Okay? So palagi nila yan sinasabi sa kanilang mga statement. At kung napapansin nyo naman, wala namang ginagawang agresibong galawan ng Pilipinas, agresibong galawan ng US at iba pa natin mga kaalyado towards sa China. At ang agresibo nga dito ay ang China, mga utol. Then, mabalik tayo sa Japan. Ang Japan ay may same na problema sa China katulad natin. Yung Senkaku Island, mga utol, na siyang inaangkin ng China, inaagaw ng China sa Japan. Pero ang kaibahan, different approach yung ginagawa ng Japan kesa sa atin. Tayo yung binubuli dun sa mga teritoryo natin. Doon naman pagdating sa Senkaku Island, talagang mahigpit ang Japan Coast Guard pagdating sa mga pagpasok ng mga Chinese militia o na China Coast Guard o China Navy, kung ano pa man. Pag pumapasok doon sa isla nila, talagang hinaharang nila. Okay, may pangyayari pa nga, inipit nila, 'di ba, mga utol? Anyway, nag-ready na rin ang Japan sa kanilang yung mga HIMARS, naglagay na sila sa kanilang mga isla kasi nitong mga nakaraan ay inikutan ng Chinese Navy ang kanilang mga isla. So yun ang dahilan kaya naglagay ng mga rockets ang Japan sa kanilang mga isla. Anyway, mga utol, check natin yung report tungkol dito, mula sa Nikkei Asia. US, Philippines and Japan ay regular South China Sea exercises, pati yung maritime patrol, ha. So hindi na natin babasahin ng buo. So alam naman natin yan, close ally natin itong in-increase ng security. May gusto lamang ako i-share sa inyo sa ilang bahagi. Tapos na ba? Ito ba? Dito lang para sa dulo. So
Eto. The US, Japan, and the Philippines must work together to push back against China growing assertiveness in regional waters, argued report. So, for Washington, there is no viable strategy for countering China's illegal behavior in the East and South China Seas without robust cooperation with Tokyo and Manila respectively. So talagang napakalaking elemento na talagang maganda yung kasi doon sa part ng Japan East China Sea na, no? The Philippines needs to build up its political, economic, and military readiness if it is to coordinate effectively in an allied response. So kailangan talaga rin natin magpalakas, no? Okay? Japan has a key role to play in helping expand Philippine perspective on Taiwan and together with the United States could socialize further thinking on what role the Philippines would play in Taiwan contingency. So kasama yung issue sa Taiwan, mga utol, pero ang malinaw dito yung alyansa sa Japan, sa US at saka yung pagpapadeploy ng mga troops ng Japan dito sa atin, mga utol, na sa ganun ay mas mapadali itong mga pinaplano ng mga kaalyado nating bansa. Pero malaking bagay ito para sa atin, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Mamaya ay titingnan natin yung budget na inilaan o para sa 2024 national budget ng Pilipinas. Okay, tuloy na muna natin. Para sa Maynila, ang mas malapit na ugnayan sa Japan ay nagsisibing bakod laban sa labis na pag-asa sa Estados Unidos bilang tanging kaalyado nito. Ang pagdadala ng Japan sa isang kilalang tungkulin sa seguridad sa Pilipinas ay nakakatulong na balansihin ang lumalagong impluensya ng China sa rehiyon. Tinitiyak din nito ang Pilipinas ng suporta mula sa isa pang malaking kapangyarihang namumuhunan sa pagtataguyod ng internasyonal na batas at ang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran sa Asya. Gayunpaman, ang pagpapalalim ng alyansa ng Japan at Pilipinas ay nanganganib din na lalo pang makagalit sa China. Sinasalungat ng Beijing ang anumang aktibidad ng dayuhang militar malapit sa mga hangganan nito nang walang pahintulot. Ito ay malamang na tumugon ng maluto kung ang mga tropang Hapones ay makakakuha ng isang kilalang presensya sa Pilipinas sa pamagitan ng isang RAA. Maaari itong magpataas ng tensyon sa isang maselang sitwasyon sa rehiyon. Yun yung iniisip nila palagi, no? Kapag nandyan yung mga kaalyado natin, nagkakaroon ng maritime patrol, yung mga bagay-bagay na yan, pag-deploy ng mga troops galing sa mga kaalyado natin bansa dito sa Pilipinas, makaka-alerto daw sa China at mag-e-escalate ang issue. Yan yung concern ng iba nating mga kababayan. Pero para sa akin, mga utol, para saan? Na naintindihin pa natin yung sinasabi ng China. Wala o nandyan yung mga yan, ang Amerikano, ang iba pa nating kaalyado, agresibo naman tong China. So anong gagawin natin? Baka magloko yan, lusubin tayo. Ngayon, mas mabuti na ready tayo, mga utol. Readiness nga paghahanda, hindi naman para tayo'y lumusob o mag-angas na kaya na natin dahil may mga kaalyado tayo. Hindi po. Yan pong mga yan, yung mga kaalyado natin bansa ay nandyan para tulungan tayong ipagtanggol ang ating teritoryo dahil hindi pa natin kaya. Napakalinaw nun. Hindi para tayo yung gumalaw ng opensa. Didepensa lamang ang Pilipinas. So, napakagandang bagay na nandyan ang mga kaalyado nating mga bansa kagaya ng Japan at United States of America. So, malinaw yun. So, wag nyo nang isipin, wag na sana nating isipin na magke-create pa tayo ng escalation. Makaka-escalate pa to ng issue na lalo magwawala ang China. Ano kung magwala sila? Importante, ready tayo. Okay, tuloy na muna natin. Gayunpaman, parehong nakikita ng Tokyo at Maynila ang pagpapalakas ng kanilang alyansa bilang kinakailangan upang mapangalagaan ang kanilang mga interes sa seguridad mula sa tumataas na lakas ng militar ng China at pagwawalang bahala sa mga internasyonal na pamantayan. Ang pagtatapos ng RAA sa loob ng taon, gaya ng inaasahan, ay magpapatibay sa Japan bilang pangunahing katuwang ng Pilipinas sa tabi ng Estados Unidos sa pagtugon sa mga alitan sa dagat at mga hamon na idinudulot ng mga ambisyong teritorial at pang-ekonomiya ng China. Sa pangkalahatan, ang isang mas malapit na pakikipagsosyo sa pagtatanggol ng Japan at Pilipinas ay lumilitaw na nakatakdang gumanap ng isang mahalagang papel sa geopolitical na maniobra na nangyayari sa buong Asya sa mga darating na taon. Tama. At para sa ibang mga balita, Department of National Defense ipapasa na kay President Marcos ang listahan ng specifications ng bagong multi-role fighter ng Pilipinas.
Kamakailan, inanunsyo ng Department of National Defense ang planong rebesahin ang mga pangunahing aspeto ng Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project ng Pilipinas. Ipinahayag ni DND Secretary Gilberto Tudor Jr. na ang mga bagong detalye at dami para sa mga sasakyang panghimpapawid ay pinag-uusapan na malapit nang iharap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pag-aproba. Kung bibigyan ng Pangulo ang kanyang pag-aproba, ang binagong Terms of Reference ay papasok sa Horizon 3 ng kasalukuyang AFP Modernization Program. Ang Horizon 3 ay sumasaklaw sa mga taong 2023 hanggang 2028 na nakatuon sa mga pagsisikap sa pagkuha sa mga kakayahan tulad ng mga fighter jets, frigate at helicopters. Anyway mga utol, mapuputol ko na, no? Yung budget ng National Defense natin for 2024 aprobado na. Okay? So eto po yan, no? Aprobado na. So ang plano ang proposal ni Secretary Gibocho Daro na National Defense natin bumili ng 30 to 40 fighter jets. So ito yan mga utol. Mula ito sa government.ph, no? Philippine News Agency. House approves 5.768 trillion budget for 2024. Ito yung budget po ng National Defense natin. So sobrang laki na yan pero sa totoo lang kulang yan, no? Isang multi-role fighter jets, lalo yung F-22, no, F-35 ng US 80 million US dollar pesos po yan, no. 5.768 trillion pesos ang budget ng National Defense, no. So basahin natin ng konti. The House of Representatives on Wednesday approve on the third and final reading the proposed 5.7 trillion national budget for next year with an 296 over 3 vote with no abstention. Okay, walang nag-abstain, no? Walang hindi bumoto. So sino kaya tong tatlong hindi umaproba, no? Anyway, sana yung budget na yan mauwi talaga sa ating pagbili ng mga bagong assets ng ating Armed Forces of the Philippines para mas lalong lumakas. So ano masasabi nyo sa ating report ngayon at topic, mga utol? Pa-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat po. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Nagpapasalamat ako kay Tarong Explain. Nagpapasalamat din ako sa inyo sa walang sawa nyo suporta. Kayo mag-iingat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.